So, we have sugar, yeast, bowl for coconut juice, tsaka yung coconut juice. Tapos, rubber band, pero Sanrio lang yung available sa bahay. Tsaka, cotton cloth since wala akong nabiling cheesecloth, tas ketchup. Tas ayan, isasala ko na yung coconut water or yung coconut juice. Nilagay ko lang sa ibabaw nung bowl kanina, yung cotton cloth. Tapos ako ibubuhos yung coconut juice. Yan. Ayan. Unti lang yung nahingi ko ng coconut juice since binigay lang naman. Di na ako nag-complain. Ayan. Nakikita natin dyan kung gaano kadumi yung sabaw. Yarn. Kaya kailangan siyang salain. Yan, since everything is set, mag-prepare na tayo para mag-pasteurize for 20 minutes. So, una yung coconut juice. Tapos, i-dissolve dyan yung sugar. Ayan, yung sugar. Wala kang wooden spoon sa bahay, kaya yung gagamitin ko dyan is kung ano na lang yung available. Ayan. Hinalo ko lang siya hanggang sa ma-dissolve yung sugar. Yan, di ko na pinabilis yung video since maiksi lang din naman talaga siya dahil madali lang naman siyang gawin. Kaya, ayan. Pero kanina, na-prefer ko na yung lahat ng ingredients na kapag minsan plus na rin ako. Before ko gawin lahat yan, para hindi na ako mahirapan. Tapos, ayan nga, nung ma-dissolve ko na yung sugar, isa-ready ko na siya para ma-pasteurize for 20 minutes. Since wala naman akong thermometer para ma-measure yung temperature, hininaan ko na lang yung apoy para hindi siya uminit ng sobra. Tapos, inurasan ko lang siya ng 20 minutes. Ayan nga, napansin ko na yung color dyan is naging brown siya. Siguro dahil din sa sugar na na-add ko. Parang masyado siyang madami ang onti lang ng coconut juice. Tapos, ayan, mukha siyang malagkit. Kaya hindi ko alam kung magiging suka ba to. Pero, ayan, na-sterilize ko na rin yan, guys. Since wala naman akong jar dito na iba, kung ano na lang yung available is yun yung ginamit ko. Ito yung ginamit namin ng mango jam. Punit na nga yung sticker niya. Tapos, ayan, meron pa ako isang cotton cloth para pantakip. Ayan, sinalin ko na. Diba, hindi siya mukhang suka, pero sana maging suka. Masyadong malagkit yung consistency niya. Umonti din siya. Saka ko i-add yung yeast. Ayan, 1 tablespoon talaga yan, pero ayan, ginawa ko na lang na half tablespoon. Saka ko siya ninagay. Tapos, yan, tatakpan ko na siya ng cotton cloth. Since hindi na ako satisfy kanina, inulit ko yung pagtakip ng cotton cloth. Tapos, salagyan ko siya ng rubber band para ma-seal. Since hindi naman yan pwedeng takpan agad para makahinga yung yeast dun sa loob. And since ang sugar ang pagkain ng yeast, para mabuhay siya, is kailangan niya nun. Ayan. Tapos, ipa-ferment yan ng 4 to 7 days. Siguro mas better if matagal. After 4 to 7 days, i-heat natin siya ng 20 minutes sa 65 degrees Celsius. Tapos, i-add natin yung starter. Tapos, hahayaan natin siya ng undisturbed for a month.